Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house eh. Opo, opo. Maraming tayo yung mga binibiro kayo. Sabi ko, bro, Opo. pumirma ka pala. Ah, Senator Judge ako eh. oo. Oo. Para naman ka ako magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa yeah. impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon, Opo, oo. ba isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Ah, Ba't ako na naman nangyayari ko dyan sa... Papatawag kami. Ikaw naman ka ako pumirma ka dun testingin lang naman kita kung ano eh. Oo nga naman. Kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan Napakakapal niyan ang dami naman. Pagkakanya kinakailangan pumirma ka agad. Paano ko mababasa yan? Oo. Pagka pinatawag mo ako dyan, ganyan, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Nako. Nung sasabihin ko, sasabihin ko, binasa ko. Opo, oo. Hindi maintindihan. Di kung nabasa mo, naintindihan mo. Yung susunod kong tanong ngayon. Opo. Malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Huwag mo na nga akong isasama dyan. Sabi na naman niya. Hindi. Hindi pwede. Kailangan may sample naman. 215 kayo eh. Oo nga po, oo. Naman lang 10% kinakailangan tumayo dyan. Maano ko naman, matanong ko naman kayo. Magkakaibigan, magkakakilala naman tayo eh. Oo, oo. Sabi niya, utang na loob, huwag mo naman akong, kahit na biro lang ako, kinakabahan. Alam mo yung pa lang doon pa lang sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman tayo. Lalo ito, Paano mong pananagutan? Oo. 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages yung petisyon. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado to. Technical ito eh. Yes po. Okay. Karamihan naman sa amin doon, hindi, siguro wala, baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. 33 pages na isang dokumentong panglegal. Na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo, nun mo lang nabasa. Ibig mo ba sabihin, matatapos mo yun in 30 minutes? Mukhang imposible nga. Baka hindi. Hindi naman 30 minutes. Pagkapirma siguro, wala pang tigto 2 minutes eh. Yun ang gustong mangyari ng Korte Suprema Batay dyan. sa utos niya, opo. Oo. Kasi tinatanong niya binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? Oo. At sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na mabasa yan ng isa-isa? Kasi nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba usapan pa yun? Iba pa yun, oo. Itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo? Kanya ganun. Opo. Paano kung iba yung pagkakaintindi mo? Iba pala ang tama. Oo nga naman. Hindi ba nga abogado na nga ito, mag-aaway pa sila. Pareho ng abogado yun eh. Hindi mali ka dyan. Ito kaya. Lalo kang mali, kanya ito yun. Kaya nga may korte eh. Nagdidibaw. Tapos magpapasya ngayon. Yan. Pati sa korte, nag-aaway-aaway nga eh. Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte. Ngayon pa lang. Yung verification ba talagang nangyari? Pagkatapos, yung one year rule, one year ban rule, natupad ba o hindi? Yan ang usapin dyan. Yun. Nako. Anong implication nito, Sen, doon sa mismong trial? Mukhang... Anong trial? Yung impeachment trial, kung magkakaroon. Kung magkakaroon. Para kasi... Huwag ka magtatanong ng hindi mangyayari. Parang in respect to, halimbawa lang, in respect to Supreme Court, dapat hindi ka muna... Kasi di ba? Inimbestigahan pa nila eh. Hindi, pabayaan mo sila dyan. Basta tanging Korte Suprema, gumawa ng sariling order. Yun palang ibig Hindi ba? Opo. Yun ang gustong maliwanagan at malaman ng Korte Suprema, no? Yung mga utos niya, yan. Kaya nga, yan magiging factor yan pagkaraan na magkaroon na ng unang session sa Senado. Yan. Pwedeng maging pagtalunan din ito. Kasi ang opening nyo, umaga ng pero ang umaga, usually, ano lang ho yan, di ba? Botohan ng sino speaker, chairmanship, etc. July 28 ang sinasabi mo. So na yun. Kinabukasan. Ayun, kinabukasan, doon na yung proper hearing talaga. Kaya di nga. ba? Yung first business of the days nyo. Kaya nga. Kung halimbawa, may tumindig agad,
bilang siyempre, unang hearing ninyo, mga kasama, ano ho ba? Sinong unang titindig? Halimbawa, ang tumindig si Senador Ruben Padilla. Oh. Mga kagalang-galang na kasama kong senador. Paano ba natin tatratuhin ang naisampang impeachment sa mataas na kapulungan ng Senado? Okay, kung may sumagot, anong impeachment kanya? Oh. Bakit tayo nag-uusap ng impeachment? Meron tayong impeachment. Wala pa naman tayo. 20th Congress. Baka sinasabi po yung nakaraan. Sako, in 19. Ha? Hindi kasi ang... Tinatanong, sa halimbawa, sinabi niya, Your Honor, with all due respect, ang tinatanong niyo po ba ay yung impeachment na pinagtalunan po ninyo noong 19 Congress? Opo. Opo kanya. Oo. Ay, wag po natin pagtalunan ngayon, tapos na po yun eh. Di ko halimbawa, ang maging punto niya, ang problema ho doon ay may naiwanang utos ang Senado na dapat ay sagutin ng Kamara, so parang may nabinbin na hindi natapos dapat sagutin. Sinagot na po eh, di ba? Kaso po, nung sinagot, tapos na po yung Kongreso. Pasak. Di ba? Di tapos na po. Kasi tingin naman ng ibang ata, di ba? Kasi meron parang, ano ba yung order ng Senado na dapat ay sagutin ng Kamara na ibinalik nila yung impeachment complaint? Oo nga. Nakalimutan mo na, diniscuss na natin ito, di ba? June 11. Ayan, opo. Anong sabi ng Sinole, di ba? Ayan, opo, Sinole, binalik sa Kamara. Return. Opo, nagtalo-talo pa nga sila kung tatanggapin talaga o hindi. At the same time, nag-issue ng summons. Opo. Napagkamalampasuman, di ba? Summons sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sabi niya, Madam Vice President, you are hereby notified within 10 inextendable days. Opo. To provide or submit an answer to the articles of impeachment. O June 11, o di hanggang June 21 siya. Bibigyan siya ng 10 araw para 10 sumagot. araw eh. Opo. Nagkataon yung June 21, Sabado. Yan, opo. Yung June 22, Linggo. Lunes, 23. Pero available na yung sagot niya, wala namang problema. Kaya lang, kung wala namang opisina, yun naman ang nakalagay naman sa tuntunin sa korte. Opo. Ipapile mo yung first available working day. Yes. So, June 23. Ngayon, sa tuntunin din naman, bibigyan mo ng kopya yung kalaban mo. Opo. Sino bang kalaban niya? Hindi ba yung House of Representatives, yung mga prosecutors? Opo. Binigyan ng kopya yung prosecutors. Ayaw naman tanggapin, hindi na malaman kung tatanggapin o hindi. Kaya nga nagtataka yung mga abogado ng Vice President. Bakit ayaw po niyong tanggapin? Paano po kami makakapag-submit sa impeachment court kung hindi niyo po tatanggapin sapagkat kailangan pong may paliwanag namin. Ito po, kausap ko parate nung speaker ako. Parate niya sinasabing nakatulong ako sa kanyang committee, advocacy, but actually, marami kayong hindi alam na natulong niya sa akin from moral support to speaking up, whether it's sa public or even sa harap ni dating Pangulong Duterte. No? So, but like anything, ang na-admire ko sa taong to, baka akala nyo kasi magkasundo yan, kasi parating yan nag-agree. Hindi po. Marami kaming pagkakataon sa 18th Congress, tapos sa 19 sa CA kami magkasama. So 18, magkasama kami sa House of Representatives. 19, magkasama kami sa CA. Ngayon ko lang naisip. 18, natanggal ako speaker. 19, siya naman natanggal sa CA. Pero pareho naman kami, pag natatanggal, nilalagay ng Panginoon sa mga posisyon na makakatulong naman sa ating mga kababayan. So, medyo naisip nyo na ba kung sino sinasabi ko? Walang iba po hindi ang ating bagong senador, Senator Marcoleta. Good evening, sir! Good evening po sa inyong lahat. Ito po, kasama ko si Speaker Senator Alan. Marami po kaming dapat na gawin sa mga susunod pong mga araw. Sana mapagtiyagaan niyo pa kami. At pinag-uusapan natin, sabi mo, napaka-importante, presyo ng kuryente. No? Tama, oh. And it's not an empty plan kasi may
step 1, 2, 3 ka na, no? Starting with the kung maaalis yung VAT sa kuryente, kuya, no? Tama. Yung 12% ba? Okay. So na-file naman niya yan. Wala po kami sa bangko. This is a restaurant na dating bangko kasi kayo ko lang napansin na sa likod mo safe, kuya. Kaya sabi ko sa iyo, safe ka dito, di ba? Kasi nasa likod mo dating safe, no? But yung po, nag-uusap po kami kasi right now, hindi right now, before June 30, ako po ang acting chairman sa ilan mga hiniring ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko naman alam nung filing na si Kuya ay magiging senador or tatakbong senador kasi nga sa CA hindi pa magulo nun. But I'm happy kasi nga I'm volunteering na ituloy pagiging isang vice chairperson kasi parang bumalik, Kuya, talaga yung mga parang cyclical, Kuya, di ba, na maayos mo yung corruption tapos babalik na naman. Oo nga, yan ang nakaka-disappoint. Maayos mo ng konti, babalik na naman, parang yung cycle, parang vicious cycle ba. Kaya sabi sa akin, Kong, just like when we were together 18th Congress, kailangan yung solusyon pang matagalan. So yes, sa Blue Ribbon, kailangan ma-pinpoint kung sino may kasalanan, anong anomalya, pero kailangan may pang matagalan. Kaya yung isa niyan tinitingnan sa kuryente, pinag-uusapan din namin kasi si Ate Pia naman po ang chairman ng energy. So syempre po nung pag tumatakbo ka, everyone tells what committee they want. Yung iba nakukuha mo, yung iba hindi. Pero ngayon ko lang po medyo naintindihan ng husto na ang sinasabi po ni Senator Marcoleta ay yung mas murang kuryente kasi parang domino yon, marami ding magmumura. Pero interesado din siya paano maging mas mura yung bilihin. Pero kumbaga, pag ang inuna mo yung kuryente, sunod-sunod yon. So, binibiro ko naman siya. So, wag lang tayong makuryente sa Blue Ribbon. Marami tayong pagbabagong mangyayari. Tapos yung kuryente naman, ma-attack talaga yung bakit nagpapataas ng presyo. So, di po kami tatagal kasi nga, ako late person, kaya kahit magdamagan, ito po, ang aga-aga nagsa-start nito. So, Kuya, thank you for our coffee date at thank you, pinagbigyan mo ako sa Facebook friend. Siguro, marami kasing hindi nagkakaalam na mahaba na ang panahon na tayo magkaibigan at nagtutulungan. But i-repeat ko pwede kayong maging close kahit na hindi sa lahat ng issue, pareho kayo ng idea. Basta't makinig kayo to each other. So, pag may nagsusumbong ako sa akin sa Speaker's Office no, na parang, iba ho kayo ng stand ni Kong Marcoleta. Hindi ako nasa-stress. Kasi pag akyat, i-explain niya. Siya din, hindi nasa-stress pag sinabing, oy, si Alan ganito sinabi. Kasi nga po, alam niyang pwede kami mag-usap. So, thank you for that, Kuya. Yeah, at ang gusto ko lang na ipaalam sa lahat ng mga kababayan natin, Senator Alan, kagaya ng pinaghalimbawa mo kanina na kailangan ayusin yung tatamnan na lugar. Para sa ganun, tumubo na mabuti yung ating itatanim. Kaya nang kuminsan, alam mo, pag tumubo na yung tinanim natin, mas mabilis pang tumubo uli yung binunot natin. Kaya continue yung gagawin natin po na wini-weed out po natin yung nakakasama sa mga itinanim natin. Yun po yung ating gagawin at pagsisikapan po natin. At dun po, sobra kaming nag-agree, di ba? At as you get to know Senator Marcoleta more, makikita mo po malalim ang, kung baga po parang sa Bible na yung parables. Kasi nga, prinsipyo at hindi day-to-day issues ang tinitignan eh. So you have to look at the principle kung paano ayusin. And I really look forward to working with him. So good night everybody. Yun, may napindot tuloy akong, ayan. Sorry po. Kuya, ikaw ba gamay na gamay mo na yung Facebook? Hindi ako marunong sa Facebook, wala akong Facebook. Pero sa lahat ng page nandiyan ka. Kasi ako nga, nung nagpalit ako ng phone from iPhone to Android, nakita kasi ni Kuya, medyo may napindot ako. Buti, So, minsan napapagalitan ako ni Lani, pati sa itsura and everything. But, guys, alam ko naman ang puso namin ang tinitignan nyo. At ganun ang Panginoon, di ba? Look at the heart. So, you might not always all agree with us, but we want to guarantee sa inyo that we want to build this nation. We want to have a better future. So, good night, everyone. Good night po, Kuya. Salamat po. Good night po.
God bless you guys.